Magandang umaga, muli mga kapatid. Tayo ay sama-sama na magpupuri sa ating Diyos na buhay. Dalangin ko, ang bawat isa po ay nasa maayos na kalagayan, kalusugan, at katatagan sa pananampalataya sa ating Diyos na buhay. So bago tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin muna. Humingi tayo ng gabay ng Banal na Espiritu sa ating pag-aaral. Aming Amang Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa 8 buwang pandemic na ito ay nariyan ka, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa araw-araw na pag-iingat mo, sa iyong provisyon, sa iyong gabay, sa kalakasan, sa pananampalatayang binigay mo sa amin, at pagtitiwala po sa iyong kapangyarihan. Tunay, O God, na sa oras na ito, sa aming po pagsamba, sa Espiritu at katotohanan, at pag-aaral ng iyong salita na nagpapalakas sa amin, ay gabayin niyo po kami na iyong banal na Espiritu. Ang dalangin po namin ng bawat makikinig, buksan mo ang kanilang isipan, ang kanilang pangunawa, at patatagin, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. At ganoon din po, dalangin ko po, ang inyong lingkod, gabayin niyo po, na maipahayag ko po ang katotohanan na ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong salita. And we declared, Lord, the Holy Spirit is our teacher, na siyang patuloy na magpapaalala sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Sa iyong kamay, pinagkakatiwala po namin ang oras na ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. So bago po tayo ay mag-aral ng salita, nais ko po muna na tayo po ay sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng isang awitin. No, sundan po natin ang awiting ito na sa video na ating sasabayan sa pag-awit sa Panginoon. Yung title po nito ay Ikaw ay Diyos. Tayo po ay maawit, magpuri sa Panginoon. Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nakukulumihan, nababalot ng panghihina, sa iyo magtiwala.
Praise God! Tunay na napakasarap pong umawit ng isang awiting papuri na talaga ang inaawit natin ang Diyos, ang siyang makapangyarihan sa lahat. Siya'y muling nabuhay para po sa atin upang tayo'y bigyan ng buhay. Ginapi ng ating Diyos ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Siya ang tunay na Diyos na dapat natin sambahin. So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral ay nasa aklat ng 1. Kadalasan ay sinasabi natin dun sa mga new convert, sa mga bagong mananampalataya, okay, basahin mo muna ang aklat ng 1. Di ba ganun sinasabi natin na, na nadinig natin ko sa mga dating mga pastor, na yun ang laging tinuturo, unahin ninyong basahin ang aklat ng 1. Pero, kung hindi mo pinag-aralan mabuti ang aklat ng 1, dahil ito isang doctrine na napakalalim sa pagiging Diyos ni Kristo, ay papaano mo ipapaliwanag ito sa bagong mananampalataya? Hindi mo ba? Kung baby to yung mga oldies nga, yung mga matatagal na nga mananampalataya, possible ngayon lang nila nauunawaan ang aklat ng 1 sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Sa John chapter 1 verse 1 lang, napakahirap na unawahin kung hindi mo ituturo ito sa mga bagong mananampalataya. Hindi po ba? The Word became flesh. So, pagpapatuloy po natin ang aklat ng 1 sa oras na ito. Balikan natin yung ating pinag-aralan. The Word became flesh. Naging tao ang salita. In John 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, makikita po natin dito na pinag-aaralan natin, kaya may Christmas sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao. At the very purpose ng pagiging tao ng ating Panginoon, pag-incarnate niya, ay to die on the cross, to redeem us, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Nakita niyo po sa akin, nakakita kaya ipinanganak para lang mamatay. Hindi ba? Ang purpose. Walang iba kundi ating Diyos. Kaya sa pamamagitan niya, pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao. So, si Jesus Christ po, ang sabi diyan yung salitang became, ini-emphasize po diyan yung Christ taking on humanity. Sinabi, became flesh, pinapakita diyan na siya ay nagkatawang tao. And He is the radiance of the glory of God. Sabi, beheld His glory. And the exact representation of His God's nature. And He upholds the universe by the word of His power. So this is reality is surely the most profound ever because it indicates that the infinite became finite. Yung walang hanggan ay nagkaroon ng hangganan. The eternal was conformed to time. Yung walang pinagmulan, yung pangwalang hanggan, na nasakop na rin ang panahon, di ba? Ng time, nagkaroon ng oras. The invisible became visible. The supernatural one reduced himself to the natural. Yung supernatural ay nagpakababa, ay inilapat niya ang kanyang sarili sa mga natural law, sa natural na bagay. So, in the incarnation, however, the Word did not cease to be God, became God in human flesh. The Word did not cease to be God, but became God in the human flesh. Sabihin, hindi nawala yung pagiging Diyos niya. Pero, siya'y naging Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Diyos pa rin siya. Hindi nag-diminish yung pagiging Diyos niya. The undiminished deity in human form as a man. Hindi nawala yung pagiging Diyos niya. Hindi nabawas ang pagiging Diyos ni Kristo nung siya'y nagkatawang tao. Kaya lang, hindi niya talaga ginamit yung kanyang privilege as God nung siya po ay nandito sa lupa. Kundi, submissive siya sa kalooban ng Diyos sa masalangit. Sunod niya lang kung ano yung plano na pagtutubos, kung bakit siya nagkatawang tao. So, kung ano yung utos, yun lang ang ginawa niya. But, hindi nabawasan ang pagiging Diyos ni Kristo. Maliwanag po yan, Dwelt, sabihin, nanahan, dwelt among us.
Ang sabi dito, ang ibig sabihin niyan, meaning ng dwelt, to pitch a tabernacle, no? Nagtatag ng tabernacle or live in a tent, no? Ito yung typology nung sa Old Testament, no? Yung katumbas ng pangyayari sa Old Testament. Sabi, the term recalls to the mind of the Old Testament tabernacle where God met with Israel before the temple was constructed. So, nung wala pa yung temple, during the Old Testament, si Lord ay kinakatagpo niya ang kanyang pinili, ang bayang Israel, sa tent. Kaya tawag dito tent of meeting, no? O the tabernacle of meeting. No, sinasabi, o the tabernacle of witness. No? Yan yung tawag nila. Na kung saan nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ni Moses ng face-to-face, na parang kinakausap niya yung kanyang kaibigan lamang. Kaya nga dito natin ipinangalan yung youth ministry, no? Tent, no? Tent ministry, no? We have to bring our family in the tent to meet God. Diyan natin ako yung konsepto nun. Yung prinsipyo, ng tent ministry. So, in the New Testament, God chose to dwell among His people in a far more personal way through becoming a man. Kaya siya nagkataong tao kasi gusto niya magkaroon talaga ng face-to-face na makita siya ng tao. Makasama, maka-fellowship, maka-bonding, no? Na makita niya na yung pangangailangan ng tao, yung nararamdaman ng tao, na-experience ng tao, naranasan po ni Jesus. Sabi ko nga, naranasan niya mapagod, antukin, magutom, mauhaw, hindi mo ba? Masaktan, naranasan po ng ating Panginoon. Kaya, alam na alam ng Diyos yung kalagayan ng tao dito sa mundo. Kasi nabuhay siya na tao dito sa mundo. Bagamat, hindi nabawasan ang kanyang pagiging Diyos. Maliwanag po dyan. So, in Colossians chapter 2 verse 9, ito po ang pagkakasabi. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. At dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalahan. Nakita niyo po? No, yung buong kalikasan ng Diyos na kay Kristo. Kahit nung siya'y maging tao, hindi nabawasan ang pagiging Diyos niya. Nanatili siyang Diyos. No? Kaya nga sa Trinity, siya lang ang may dual nature God and man, 100% siyang God, 100% siyang man. Diba? It has been seen, the invisible became visible. Yung Diyos na hindi nakikita ay nakita sa pamamagitan po ng ating Panginoon Yesu Cristo. No? So, si John, the sole purpose of John in his gospel ay napakaliwanag po dito na pinresent ni John that Jesus Christ ay the Messiah, the Savior, no? Dito. Ito yung pinaka-tema ng Book of John, na gustong iparating ni Apostle John sa mga makakabasa nito. In John 20 verse 31, tingnan niyo po. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ. No? The Messiah, the Anointed One. Yan ang ibig sabihin the Son of God. And that believing you may have life in His name. Napakaganda nito talaga. Sabi ni John, kaya ito isinulat upang manampalataya kayo na si Jesus ang Kristo. Na sa Old Testament, the Messiah in Hebrews, tawag nyo, the Messiah. The Anointed One, the Christ, the Son of God. So, kapag ikay nanampalataya dito sa Son of God, dito sa Messiah, dito sa the Anointed One, dito sa Christ na ito, you may have life in His name. Magkakaroon ka ng buhay. In Him was life, and He is the light of men. Hindi mo ba? Yun yung sinasabi. So, everything John says is geared at believing, no? Ito ay nakatuon
sa pananampalataya at pagtitiwala that Jesus is the promised Christ. No, doon lahat nakatunto eh. Yung sulat ni John, that Jesus is the anointed one. Jesus is the promised King. Jesus is the Son of God. So His deity and His humanity and His being the Lord and Savior are John's focus. Doon nakapokus po ito, yung kasulatan ni John. Para ang mga tao makababasa nito ay maintindihan nila, maunawanan nila na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo. Amen? The second person of the Trinity. So ngayon naman, ay titignan natin yung buhay ni John the Baptist. No, ito ay pinamagatan kong the integrity of witness. No? Integrity means, ay tinignan ko sa dictionary to ni paring Webster, no? The quality of being honest and having strong moral principles, moral uprightness. No, yan po ang meaning ng integrity, no? Yung pagiging matapat at pagkakaroon ng matibay na mga prinsipyong moral at katuwiran sa moralidad. Tingnan po natin dito sa John chapter 1 verse 15. John bore witness of him and cried out saying, "This was he of whom I said, He who comes after me is prepared before me, for he was before me." Grabe, ito. Yung cry out dito, hindi umiyak ha. Hindi siya umiyak, hindi sumisigaw na boldly. So, sabi rito, the evangelist begins again to give us the John the Baptist testimony concerning Christ. Pinakita rito ng writer yung pagpapatotoo, yung pagiging saksi ni John the Baptist patungkol kay Kristo. How he witnessed, paano siya nag-witness, paano siya nagsaksi, paano siya nagpagtotoo. So, gusto kong tingnan natin dito yung character of a faithful witness. Una, ano ba ang character ng isang faithful witness? I-witness with sincerity. May katapatan. No? Siya ay nagpatotoo with sincerity. How he expressed his testimony, he cried according to the prediction that it should be the voice of one crying. Ito yung nasa Old Testament prophecy kasi, nalalabas yung isang propeta na sumisigaw mula sa ilang. No, cried aloud to show people their sins, para ipamulat sa mga tao yung kanilang mga kasalanan. So this New Testament prophet cried aloud to show people their Savior. Siya ang nag-una, no? Sabihin siya yung nagbubukas ng daan upang ma-realize ng mga tao gaano sila kasama at na kinakailangan nila ng tagapagligtas. It was an open public testimony proclaimed that all manner of person might take notice of it. Nakita niyo po. So, siya ay tapat. In our time, tayo po ay witness din ng kabutihan ng Diyos. Gaano po tayo kasincere na magpatotoo patungkol po sa pag-ibig ng Diyos na naranasan natin sa ating buhay. Katulad ni John the Baptist, ipinagsisigaw, hindi yung binubulong lang, hindi yung kinahihiya ang pagiging Kristiyano. Maraming, sabi nga, James Bond Christian, mga undercover Christian na ay magpakilala, na ikinahihiya. Si John the Baptist, hindi. Diba? Talagang sumisigaw niya, he was free and hearty in bearing testimony. Galing sa puso, no? Siya ay malayang at masigasig sa pagpapatotoo niya patungkol kay Kristo. No? So, John the Baptist testimony corroborates John the Apostle's statement regarding the eternality of the incarnate Word. It's ang katotohanan na statement patungkol po sa ang salita ay nag-incarnate. No? Yung eternality of Jesus Christ who became flesh. Tingnan natin, ang sabi ng John 1:16, "And of His fullness we have all received, and grace for grace." Grabe, no? Dahil dito sa pagpatutuo niya, no? These phrases emphasize the superabundance of grace that has been displayed by God toward mankind, especially
believers. Ito'y pinakita rito, no? Yung mabiyayang biyaya, yung superabundance, masagana na biyaya na pinakita ng Diyos sa sangkatawan, especially sa ating mga mananampalataya, no? So our receiving by Christ are all summed up in this one word. What that word? Grace. So great a gift, so rich, so invaluable. We have received no less than grace. Lahat ng tinanggap natin ay biyaya, napakahalaga na nakatanggap tayo ng hindi kukulangin sa biyaya. Full of grace. No? Grabe. Nang tinanggap natin si Kristo, no? Ito ay mga bagay na naranasan nating biyaya mula sa Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo. At paulit-ulit po sinabing, it is repeat, grace for grace. No? Biyaya para sa biyaya. Ang biyaya para sa biyaya ay nagsasalita ang kalayahan ng biyayang ito. No? Free grace di ba? Grabe yung biyayang ito. Ito ay biyayang alang-alang sa biyaya. Tumatanggap tayo ng biyaya, hindi para sa ating kapakanan. Ito ay biyaya sa atin, alang-alang kay Yeso Kristo. Grabe. Yung biyayang ito, sabi nga ni Matthew Henrys, tumatanggap tayo ng biyaya, hindi para sa ating kapakanan, not for our own sake. We receive the grace not for our own sake, but for the sake of Jesus Christ. No? Ito ay biyaya sa ating alang-alang kay Yesu Kristo. Because He is the full of, sabi niya, He is the full of grace and truth. Jesus Christ. Amen? So dahil kay Kristo, tayo po ngayon ay nakatatanggap ng masaganang biyaya sa pamamagitan po ng pananampalataya natin kay Kristo. Di ba? Ito yung sinasabi ng Ephesians. Grabe ito. Ito sumikat tong salitang ito In Ephesians chapter 1 verse 5 to 6, basahin natin. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. Sabi niya, kanyang italaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. According to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted. No? Ito yung sabi, by which He made us accepted in the beloved. Na tayo'y tinanggap, no? Sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Dito po yung sumikat na charito. Kasi itong He made us accepted, ang Greek word ito, charito Tinanggap ka Ibig sabihin, you are blessed and highly favored. Grabe, pinaburan ka. Sabi niya, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. In the beloved. So, grace for grace. So, tayo po'y nabubuhay at nagpapasalamat dahil sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo. Dahil ang anak niya ay nagkatawang tao. No? Face to face, nakasalamuha ni Kristo ang mga tao. Nakasalamuhan nila, no, literally ang Diyos sa katawan ni Kristo sa pamamagitan ni Yesu Kristo. We are, no, sabi nga ni Paul, He made us accepted. We are charito, blessed and highly favored. Di ba? Pinaboran tayo. In Ephesians 1:7-8, ito sabi, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence. Yung blood dito, ay, kadalasan dyan, ang ibig sabihin niya, yung kanyang kamatayan, yung death on the cross. No? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya dugo, sabihin, sa dugo. At sa gayon, ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoong kadakila ang kanyang kagandang loob, kanyang biyaya, di ba? Abound toward us in all. Ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kahalaman. So,
Sa John 1:17-18, ito sinasabi. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has been seen, no one has seen God at any time. Sabi ko nga, the invisible become visible. Na yung Diyos na hindi nakikita sa pagkakitan ng Kristo. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared Him. So, corroborating the truth of verse 14, the Word became flesh, di ba? Sabi na, ito yung, sabi, the law given Moses was not a display of God's grace, but God's demand for holiness. No, yung law na yon, hindi biyaya yun, kundi dinidemand ng Diyos na ikay mabuhay na may kabanalan. No? Na pinapakita ng law of Moses kung gaano tayo kasama sa harap ng Diyos. It is not about grace. No? It is not God's grace. Hindi pinapakita, but God's demand for holiness. So, God designed the law as a means to demonstrate the unrighteousness of man. Kaya binigay yon. Kaya dinesign yung law na yon para ipakita sa atin kung gaano tayo kasama. In order to show that we need for a Savior, Jesus Christ. See? Yung law na yon na Moses ay did not demonstrate the unrighteousness of man in order to show the need for our Savior, Jesus Christ. Para makita natin na kailangan natin talaga ng tagapagligtas. Yan yung wini-witness niya Yan sinasabi ni John the Baptist no? He cried out no? He who said, comes after me before me. No? Sabi niya, fullness we have all received a grace for grace. So, pangalawa, character. I-witness with deep humility. Tingnan niyo po rito. So, yung mga religious leaders sa Sanhedrin, nabalitaan itong ginagawa ni John at si John the Baptist at sumikat. Nawawala na sila ng follower. Sumusunod na lahat kay John the Baptist itong mga tao. So, nagulantang ang mga religious leaders. So, ang ginawa nila, nagpadala sila ng investigador. Ito yung nangyari sa John chapter 1, verse 19 to 21. Now, this is the testimony of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed, and he did not deny, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" And he answered, "No." So, the first testimony that Apostle John records concerning the deity of Jesus Christ, it is from the John the Baptist. No? John the Baptist, the last Old Testament prophet and the first New Testament preacher. Dapat nating maunawaan, tandaan, remember, no, that Jesus said, John the Baptist was greatest man who ever lived until his time. Grabe si John, kahangahangang ipinanganak dito sa lupang ito, si John the Baptist, sabi ni Jesus. No? Kaya napaka-amazing statement ni Jesus, nakadakila. Kasi, makikita niyo po dito, si John the Baptist, inangahan ni Jesus to. Kasi nakita niyo yung sincerity at yung pagiging humble ni John the Baptist. No? Sa pagpatuto, hindi ako yan, hindi niya kinuha yung credit, hindi siya mayabang, hindi siya nagyabang na, ako ang sikat, hindi gano'n. Hindi katulad ng marami ngayong mga religious leaders ay sinukuha nila yung credit na hindi naman dapat sa kanila. Pinagaling ko yan, pinatanggap ko yan, di ba? Dahil sa akin, lumaki ang church, dahil sa akin, naligtas siya, no? Hindi, si John the Baptist, hindi. With deep humility, nagpapatuto siya patungkol kay Kristo na may kababaang loob na hindi niya inaangkin ang pagbabago ng tao. Kundi sabi niya, si Lord yan, mas dakila sa akin yan. Wala pa ako, ay nariyan na siya. Although, bago ipinanganak si Jesus in the flesh, 6 months before, na ipinanganak mo na si John the Baptist, then after 6 months, saka siya pinanganak.
para sa inyong kaalaman, magpinsan to eh. Si John the Baptist, kasi according to history, si Elizabeth ay auntie ni Mary, no? Na siya ay barren, asawa ni Zachariah, no? Isang priest na hindi magkaanak at nanalangin, at sinabi nga ng angel na siya ay magkakaanak. Makita niyo yung istorya sa Luke, di ba? So, tignan niyo po, sabi ni Jesus Christ, na this man is greatest, no? In Matthew 11, mababasa natin yun. Truly I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist. Grabe. Sa panahon nila, ni Jesus Christ, na walang dakilang pinanganak sa mundong ito, kundi si John the Baptist. Sabi niya, in my time. So, pag inisip mo, about all the great people that live, yung mga nabuhay na mga dakilang tao na nabubuhay ng panahon nila, mula sa patriarchal period, sa mga ninuno nila, hanggang sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, all the way back sa panahon ni David, it is really a quite amazing statement, kamanghamanghang statement sinasabi ni Jesus Christ, na John the Baptist is the greatest man who ever lived on earth during his time. Tingnan nyo, amazing talaga eh. Bakit? Sabihin, si John the Baptist was not a great leader. Kung titignan nyo yung story niya. No? John the Baptist did not live in the halls of influence. Hindi naman sila ma-influensya. John the Baptist did not have a social presence. Hindi nga nakita to eh. Nung ipinakato, lumaki to sa gubat na eh. Di ba na nakasuot ng balat ng kamelyo, kinakain niya ay mga locos and honey lang eh. No, hindi siya nakisalamuha sa society kasi nandun siya, no? Nag-iintay ng go signal ng Diyos para sumigaw, no? Ipahayag na iandaan na ninyo, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. So, John the Baptist did not fight any battles, di ba? He did not establish any institution. As far as we know, he had no formal education. Grabe. Alam mo, walang formal education. But mightily ginamit ng Diyos to, no? Para ang mga tao ay babago ang buhay. Kaya tayo, alam mo, minsan hindi mo naman kailangan pa magpunta sa mga high school, Bible school, para magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Ang kailangan lang yung sincere heart with deep humility na gustong paggamit sa Diyos. No? Kahit na ano lang natapos mo, as long as na willing kang magpagamit sa Diyos and the wisdom of God, no, ipupur out sa'yo, ibubuhos sa'yo para magpatotoo na may katapatan. So, wala naman siyang ginawang talagang naging markado sa society. He lived completely detached from society, malayo sa society, nandun nga sa gubat eh. Wala naman siyang kayamanan. Mahirap lang siya. He lived like a poor rural person who was nomad na kung saan lang dahanan ng gabit matutulog, di ba? And he lived the first 30 years of his life in the Judean desert. Yung first 30 years niya. No? Kaya nung pagdating nila ng 30 years, lumitaw na siya. At ganon din si Jesus at the age of 30. So, John the Baptist, kung makikita natin, is a miracle baby. Promised by God through an angel that came to his father. And it was declared to his father that he would come into the spirit of Elijah. Ito yung nasa prophecy. Na yung spirit ni Elijah ay makikita sa pamamagitan ni John the Baptist. Magpapatotoo, no? He would turn the hearts of the people toward God, no? And prepare them for the Messiah. The history is very important, no? And very rich. Kaya pag binasa mo yung Luke, no? Sa Luke chapter 1, makikita natin kung sino siya. Na siya ay galing sa lahi ng mga family ng mga priest. No? Dahil ang kanyang father ay priest. Di ba? Ang nanay niya ay barren, matanda na sila, hindi nga makapaniwala sa Zachariah na, kaya nga tuloy, dahil hindi siya naniwala, napipi siya. Makapagsasalita ka lang pag pinanganak na yung anak mo.
Amen po, yun yung story doon. No? So, yun si John the Baptist. Sinabi Lord, he is great. But sabi niya, no, hindi. No, mas ahead, mas makapangyarihan sa akin yung si Jesus, yung nauna sa akin. No? I'm not the Christ, I'm not Elijah, I'm not the prophets. Sabi niya, ganun siya ka-humble, ganun siya nagpapatuto. Kundi, si Jesus, si Jesus. Hindi niya lang sabing, yung pinsan ko. Di ba? Ang siyang mas makapangyarihan sa lahat. Siya ang anak ng Diyos. No? So, pangatlong character, i-witness courageously to the deity of the Lord Jesus Christ. May katapangan siya nagpapatuto sa pagiging Diyos ni Jesus Christ. In John 1:22, basahin natin. Then, sabi nga, sino ka ngayon kung hindi ko ang Christ? Kung hindi ko ang prophet? Kung hindi ko si Elijah? Sino nga? Who are you? That we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself? He said, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. Yun. Sabi niya, now those who were sent were from the Pharisees, and they asked him, saying, why then do you baptize if you are not the Christ, nor Elijah, nor the prophet? John answered them, saying, I baptize with water, but there stands one among you whom you do not know. It is he who, coming after me, is prepared before me, whose sandal strap I am not worthy to loose. These things were done in Betabara, beyond the Jordan, where John was baptizing. So, nang si John the Baptist ay umabot na ng 30 years old, na si Jesus din ay nasa edad na 30 anyos, at mababasa natin dito, sabi, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. Sabi ni Lord, lumabas ka na dyan, mangaral ka na, sabi niya. At si John the Baptist ay napunta sa ibabang distrito sa paligid ng Jordan. No? Nagpipreach, sabi niya, repent and be baptized. Diba? Preaching baptism of repentance. Yung kanyang water baptism dito ay baptism of repentance ito for the forgiveness of sins. Ang sabi nga sa aklat ng Isaiah, the prophet, no? The voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his path straight. So, ang purpose ni John the Baptist ay yanda ang mga tao sa pagdating ni Jesus Christ. Ito yung first advent sa unang pagdating ni Jesus Christ. Magsisi kayo, no? Magdinis kayo ng inyong puso, no? Magbalik loob kayo sa Diyos, no? Patatawarin kayo dahil the Messiah is coming very soon. So in our time, dapat ganun ang ginagawa natin. Katulad ni John the Baptist, ipinangangaral na natin ang mabuting balita na sabihin natin, magsisi kayo sa mga kasalanan, balik loob tayo sa Diyos. Especially na mga nangyayari ngayon sa mundo, na ito ay isa sa sign na malapit na bumalik si Lord. No? Na make ready the way of the Lord. No? Yanda na natin, si Lord malapit nang dumating. Ganon dapat tayo, sumisigaw tayo, crying aloud. Hindi tayo secret agent, kundi talagang we are boldly, no? Na may katapangan tayong mangaral ng salita ng Diyos. Tamahan na kung tamahan, na magalit na magagalit, katulad ni John the Baptist. Wala siyang pakialam. Tingnan niyo si John the Baptist. We can read that John the Baptist courageously, boldly, powerful, confronted, preached the gospel. No, talagang sinasabihan niya, diretso pati mga religious leader, mga brood of vipers. Ito sabi niya sa Matthew 3:7, no? Ngunit na makita niya marami sa mga Pariseo at sa mga Saduceo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo nagsisisi. Kaya huwag na kayong magkunwari. No, papabautismo pa kayo kunyari para makaligtas lang sa parusa. Hindi. Pakita nyo sa inyong pamumuhay na talaga nagsisi kayo. Ito sabi ni John the Baptist wala ang peki-peki dito. Alam ni John the Baptist kasi full of the Spirit si John the Baptist alam niya yung mga nadidiscern niya, yung layunin nito mga Pariseo at Saduceo na ito, na mga mapagkunwari, di ba? So sa atin po, dapat ganun po tayo.
no? Magkaroon tayo ng tapang ipangaral ng salita ng Diyos. Why? Kasi ang focus natin ay kaligtasan ng mga tao na walang pagkakakilala kay Kristo. Hindi po ba? Lagi po nating pinapaalala na ang church natin ay nakapokus sa Great Commission at saka the Great Commandments. Ang dalawang dakilang utos at dakilang mission natin, di ba? So, the people had a lot of interest in John because of the greatness of his preaching. But he had something else in his favor. Bakit? Bakit ang pabor ng tao sa kanya? Ang katotohanan kasi, siya ay galing po sa pamilya ng priestly family. No? Ang mga pari po during that time ay nire-respeto po. Kaya siya respetado ng mga tao at alam nila na may power ang kanyang preaching. No, sila ang the most respected people in the culture, ang mga priestly family po. So for the most of the year, they will be in their communities, to mga priest nito. They were respected as those who represented God and taught the scripture and were seen as pious. No? Ito mga priest nito, talagang ginagalang sila kasi nire-represent nila ang Diyos at tinuturo nila ang kasulatan at ang sila ay nabubuhay na may kabanalan. No, ito yung mga binanatan ni John the Baptist, mga mapakunwari ng mga Pariseo at mga Sadduceo. Mababasa natin sa John chapter 5 verse 35. We read that of the people, it was said, "You were willing for a time, for a while to rejoice in his life." John the Baptist was popular. No? He was popular preacher. Not only because of the power of his preaching, but because he was saying, the Messiah is coming. The Messiah is coming. Sabi niya, the Messiah is coming. And that's the message na nais marinig ng mga tao. Bakit? Kasi, yun yung edge ng message niya. Yung repentance, no? Kasi ang repentance, ito'y connected do sa Messiah, the coming Messiah. Na sa pagbabalik ng Diyos, dapat sisi na kayo, andyan na yung ating tagapagligtas. So, lagi niyang pinipreach yung repentance and people were coming say, okay, kami nag-repent. Nagre-repent na kami, sabi ng mga tao. At sasabihin niya, if you truly want to repent and be cleansed by God on the inside, then demonstrate that by a public act of baptism, which an external symbol of that desire for an internal was cleansing. So, kung talaga nagsisisi kayo, dapat publicly magpa-water baptize kayo na makita ng mga tao na tunay nga in the inside mayroong pagbabago. Symbol yun na yung external water baptism, it is an evidence na ikaw nalinis na sa iyong kalooban. No? Kaya nga, tataka lang ako yung iba, bakit nag-iisip pa kung magpapa-water baptize? Kasi ang mind setting nila, pag nagpa-water baptize ka, church membership na yun. Hindi po. No? It is a public manifestation that you're publicly declaring that you are now a follower of Jesus Christ. No? Hindi yan membership. Kaya lang, ang membership ko talaga ay meron tayo tinatag mga lesson na church membership, hindi water baptism. Ang water baptism kasi, symbol yan na talaga nanampalataya kay Kristo and immediately ay ikaw ay nagpapasok water baptize sa ordinansa na pinagagawa ng Diyos. Di ba? Nag-aralan natin yan sa Acts, di ba? Si Cornelius na makakilala, nagka-water baptize kasama ng kanyang sambahayan. Si Lydia, yung businesswoman, no, makakilala sa Panginoon, nagka-water baptize. Yung eunuch, no, yung winater baptize ni Philip the Evangelist. Di ba? Na makakilala, ipinaliwanag ni Felipe, yung binabasa niyang Book of Isaiah, na ma-realize niya na si Kristo binabanggit ito, nagpa-water baptize. Yung jailer, tinuro ni Pastor Mac nung Wednesday, di ba? Na makakilala sa bayan, nagpa-water baptize. Immediately. Amen? So napaka-alaga po nito. Kaya si John ay nagkaroon ng amazing impact in the
in the community. Nagkaroon ng dating kaya nabulabog ang mga religious leaders. John the Baptist is very formidable testifier to the deity of Christ. Boldly, remember, tandaan po natin na we understand there hasn't been a prophet in Israel for 400 years. Walang propeta. God is silent for 400 years. Di ba? Wala silang nadidinig na message mula sa Diyos sa loob ng 400 taon. No? Kaya, this is a prophet. Sabi, ito, ang tunay na propeta, si John the Baptist. This is a real true prophet. Sabi nila. He is saying what we have all wanted to hear. Messiah is coming. Kasi yun ang gusto nila madinig dahil pangako ito eh. Na darating na ang tagapagligtas, the anointed one, the Christ, the Son of God. And He's telling us to repent and get our lives ready for the arrival. So sa church history, makita po natin, sa church history, it's full of people who refuse to compromise the biblical standards. Hindi katulad ng mga Pharisees and Sadducees. At itong mga taong ito ay sila Martin Luther, did not deny Christ, Hughes Latimer and Nicholas Ridley, ito ay two English reformers, were both burned and at the stake of their faith in Christ. Sinunog po ito, no? Dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Those men are representative of the people who can't be bought. No price will cause them to sell out. So, men who hold to an uncompromising standard are sorely lacking in the church today. Yan ang wala. Yan ang nawawala ngayon sa church, yung mga uncompromising. No? Many so-called Christian boast of their moral standards. No, marami dyan. Kristiyano ako. No, extol righteous character. Matuwid ako. Yet abandon their conviction when compromise is more beneficial and expedient. Di ba? Marami. Noong nakaraan lang, meron tayong mga government leaders nakipag-Christian siya, identified as Christian, no? Ito kapatid nito, sinasabi, nakipag-compromise na makikiyati siya ng kanyang position. And yet, nung dumating na, parang ayaw nang ibigay yung position, di ba? So, nakakaya, nawawala ng word of honor. Pag Christian ka, dapat may word of honor ka. No, whatever happen, dahil pinangako mo yun, dapat mo sundin. So, maraming tinaguri ang mga Kristiyano ay pinagmamalaki ang kanilang mga pamantayang moral, di ba? Pinapahalaga ng kanilang matuwid na pagkatao. Gayunpaman, tatalikuran ng kanilang paniniwala kapag ang kompromiso ay may mas kapakipakinabang. Dahil nakalulungkot ngayon. Pag may kapakinabangan, nakakaunawa naman si Lord Iko-compromise na yung pananampalataya. Yes, nakakaunawa si Lord by grace. Pero, walang kasalanan na walang pinagbabayaran. Lagi may kapatid. Tingnan niyo po, mga sample. People say they believe the Bible, yet attend churches where the Bible isn't taught. No, wala ka. Pero ayaw matin doon sa churches na kung saan tinuturo yung Bible. Gusto nilang umattend doon sa mga church na ritual lang. No? People agree that sin must be punished, but not if those sins are committed by their children. Dapat parusahan niya yung mga nagkakasala. Pero kapag ang anak na niya nagkasala, teka muna. Anak ko yan. Mahal ko sa buhay yan. Yan na, nako-compromise na. Hindi dapat. Bigyan ng chance, di ba? People oppose dishonesty and corruption until they must confront their bosses and risking losing their job. Sabi niya, masama yung mga corruption yan, dishonesty. Yung boss naman nila, yung kumpanya nila, ganun ginagawa Pero wala siyang guts na sabihan yung boss niya. Kasi, baka tanggalan siya ng trabaho. Di ba? Pag sinabi ng boss, pababahin natin yung ating kung ikaw, ito mabigat pag ikaw ay accountant, Christian ka, at tinutusan ka ng boss, babaan mo yung ating income para mababa yung taxes natin, ha? Anong gagawin mo ngayon? Christian ka. Takot ka mawala ng trabaho. Sige, bababaan ko. You compromise your faith. Di ba? People maintain high moral standards until their lusts are kindled by unscriptural relationship. So, mga matao, no?
ay napapanatiling mataas ang standard ng pamantayan ng moral na relasyon. Pero pagka natukso na nag-aalab ang kanilang damdamin, ayan na, bumibigay na. No, na nakikipaglibing na, ng lalaki, ng bababae, lalo na ngayon nakalulungkot, gusto nilang aprobahan na yung same-sex marriage. Pag-pray natin na huwag mangyari yan. Di ba? That is against the scripture. No? Unscriptural relationship po yan. Galit po ang Diyos dyan. People are honest until a little dishonesty will save their money. So, honest ako eh. Pero, pagka makakatipid, kamukha nangyari po sa akin, no, sir, gusto ba makatipid dito sa pinagagawa ninyo? Ganito na lang. No, hindi pwede i-compromise yan. Kasalanan yan na gagamitin mo materialis ng kumpanya, lahat, tapos hindi mo i-declare para sa ilang mapunta sa magiging accessories ka ng pagnanakaw. Dishonesty yan. Makakasave ka naman eh ng 2005. So what is 2005 compared to your everlasting life? Hindi mo ba? Pambihira, mga Kristiyano. No? Do not compromise your faith. People hold a conviction until it's challenged by someone they admire or fear. No? Pag challenge ka na ng mga hinahangahan mo, bumibigay ka na. Okay, natatakutan mo, bumibigay ka na, china-challenge ka ng gumawa na hindi mabuti. Ayan na. So, yan ang mga nawala sa church. Ngayon, mga Kristiyano na hindi ko malaman kung bakit ganon. Tingnan natin yung Pilipos chapter 2, sabi, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang tutol at pagtatalo, upang kayo maging hulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang iniaatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ng aking pagpapagal. Grabe, tignan nyo. Ilaw tayo. Paano yan? Nagsishare ka ng mabuting balita ng kaligtasan tapos ikaw ay compromiser. Di ba? Nakalulungkot siya. Kaya sabi ni Pablo, pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ng aking pagpapagal. Sana wag mawala ng kabuluhan ang pagpapagal ng mga leaders sa church na ang aming puso, ang aming desire ay maging maayos ang inyong buhay. Di ba? Na magsilbi kayong ilaw, no, sa harap ng tao, na para kang isang nagniningning na tala sa kalangitan. Nakikita ng buong barangay ang iyong mabuting pamumuhay dahil ikaw ngayon ay Kristiyano na. Di ba? Malinis, walang kapintasan, sabi. So, where does the problem lie? Bakit marami Kristiyano naging compromiser? Without question, the fault lies primarily in the leadership. Both the pastors and lay leaders whose responsibility is to teach, guide, and protect the people of God. No, hindi na pinabayahan eh. Hindi iningatan ng mga leaders, ng mga pastor, ang mga tupa sa kanilang spiritual life. Tingnan niyo sabi ni Pablo sa gawa. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ng kawan. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang maikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuunang ko. Sabi Pablo, masayang yung aking luha sa inyo. 3 taon kayong pinapupuyatan turuan. No? Kaya mag-ingat kayo, mga leaders. Ingatan niyo yung mga tupa. Kasi baka masalisiyan tayo ng mga false teachers. Ang dami ng false teachers ngayon. Amen? Na dapat binabantayan natin yung mga members natin kung ano yung mga pinakikinggan nila. Sawayin, di ba? But not only the leaders need to blame, but also to the people who does not want to engage in the process of disciple. Hindi lang naman ang leader may kasalanan. No, yung mga tao din kasi matitigas ang ulo. Ayaw mag-engage sa process ng discipleship. Okay na akong ganito. Ayaw mag-aral. Di ba? Ay, ang salita naman ng Diyos ay available din sa kanila. May Bible. Ayan ang Bible, binibigyan kayo.
Kaya hindi kayo lumalago, kaya madali kayo ma-deceive ng mga false teacher kasi nga hindi kayo nag-aral sa salita ng Diyos. Tamad kayo. Hindi, amen? And they cannot follow their spiritual leadership blindly. So, dahil alam mo ang salita, kung ikay nag-aral sa salita ng Diyos, no, malalaman mo kung ang tinuturo ng leaders ng salita ay faith or ang scripture. Kasi aral ka. Hindi ka niya maliligaw. Hindi ba? Hindi ka niya magugoyo. Kasi alam mo ang katotohanan. So, bilang Kristiyano, napakahalaga mga kapatid, na mag-aral tayo. So, those who build up and strengthen in God's words are able to discern truth from error and thus have a duty for their own spiritual welfare to be sure their leaders measure up to the standard of Scripture. All believers must act as guardians of the truth. God's primary gift to the church was His Word. God entrusted to the church to guard and communicate the truth. Pinagkatiwala sa atin. Amen? So, and I pray may natutunan po tayo. Ano po yung character of a faithful witness? He witnessed with sincerity. He witnessed with deep humility. He witnessed courageously to the deity of the Lord Jesus Christ. Ang ating pong conclusion, we must testify with honesty that salvation is from our Lord Jesus Christ. We must testify with courage that Jesus Christ is the Son of God. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Nawa, O God, ay yung character po, integrity po ng isang witness ay makita sa aming buhay. May pamuhay po namin ng tama, magpatutuo kami ng tama sa mga tao, at makita nila ang katotohanan sa aming buhay na si Jesus Christ ang nabubuhay sa amin. Kaya mga kapatid, tuloy nating ipamuhay ang salita ng Diyos. Katulad ni John the Baptist ay walang takot, may katapatan, may kababaan loob na nagpatutuo patungkol kay Kristo. Na siya rin dapat natin ginagawa sa ating panahon sapagkat malapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Dalangin ko na ang bawat isa sa buong linggong ito ay ingatan po tayo ng Panginoon. At ganun din, gampanan natin na may karunungan ang ating responsibilidad kung paano po tayo mag-ingat sa pandemic na ito. Tunay o Diyos, dalangin ko ng bawat isa ay mabuhay na may katapatan at may kalinisan sa harap ng ating Diyos na buhay. Ay mga kapatid, sa ating pag-iwalay, muling pagkikita sa kalooban ng Diyos sa susunod na linggo, baunin natin na kapayapaan, kagalakan na nagbumula sa ating Diyos sa buhay at tayo mabuhay sa buong linggong ito na may bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat nagsabi na, Amen. God bless po, mga kapatid. See you again, God's willing, on Wednesday and on Friday sa YS po. God bless po.